Abril, taong 2016, bandang alas 2 ng madaling araw sa isang subdivision sa Laguna, sa isang bahay sa dulo ng kalye, isang marahas na pangyayari ang naganap na babago sa buhay ng isang pamilya. Sa loob ng sala ng kanilang tahanan, isang binata ang nakahiga sa sahig, duguan at nag-aagaw buhay. Mahigpit ang hawak sa kanyang tiyan kung saan may malalim na sugat mula sa patalim. Halos hindi na siya makagalaw sa sobrang sakit. Ilang sandali bago yun, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa loob ng bahay. Kasunod nito ay tunog ng mabilis na yabag. May isang aninong nagmamadaling lumabas ng bahay at tumakbo palayo sa dilim ng kalsada. Mabilis ang pangyayari at walang nakapigil sa pagtakas ng taong yun. Sa ikalawang palapag ng bahay, nagising ang mga magulang ng binata dahil sa ingay. Agad silang bumaba upang alamin kung ano ang nangyari. Ngunit pagdating nila sa sala, tumambad sa kanila ang isang eksenang hindi nila inaasahan. Nakita nila ang kanilang anak na nakahiga sa sahig at nanghihina. Siya si Daniel Lucero, 21 anyos, isang college student at nag-iisang anak nina Antonio at Marta Lucero. Sa gitna ng paghihingalo, pilit niyang binigkas ang ilang salita. Mabagal at mahina ang kanyang boses, ngunit malinaw ang isang pangalan na kanyang nabanggit. Ang pangalan ng lalaking umatake sa kanya, isang taong kilala niya bilang kabarangay, isang mukha na hindi estranghero sa kanilang komunidad. Agad siyang isinugod ng kanyang mga magulang sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa sasakyan, patuloy na kinakausap ni Marta ang kanyang anak, umaasang mananatili itong gising. Si Antonio naman ay walang imik na nagmamaneho, pilit na pinipigilan ng takot at galit na kanyang nararamdaman. Sa isip ng mag-asawa, iisa lamang ang kanilang hangarin, mailigtas ng buhay ang kanilang anak. Ngunit sa kabila ng pagmamadali, hindi na umabot pa si Daniel. Sa sandaling yun, tila tumigil ang mundo ng mag-asawa. Ang anak na kanilang inalagaan at pinangangarapang makitaan ng magandang kinabukasan ay bigla na lamang nawala sa isang iglap. Ang katahimikan ng madaling araw ay napalitan ng matinding takot at galit na hindi madaling maipaliwanag. Sa gabing yon, nagsimula ang isang laban tungkol sa paghahanap ng katarungan sa ngalan ng pagmamahal ng magulang. Bago pa mangyari ang trahedya noong gabing yon, si Daniel Lucero ay kilala sa kanilang komunidad bilang isang mabuting anak at masipag na estudyante. Siya ang nag-iisang anak kina Antonio at Marta Lucero. Isang pamilyang simple ang pamumuhay, ngunit may malinaw na pangarap para sa kinabukasan. Parehong nagtatrabaho sa gobyerno ang mag-asawa. Si Antonio ay isang municipal worker, habang si Marta naman ay isang principal sa isang pampublikong paaralan sa kanilang bayan. Sa loob ng kanilang tahanan, si Daniel ang kanilang mga pangarap. Nasa 3 taon na siya sa kolehiyo at kumukuha ng kursong engineering. Pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral at makahanap ng maayos na trabaho upang masuklian balang araw ang kabutihan ng kanyang ina at ama. Ayon sa kanyang mga kakilala, responsable siya sa pag-aaral at hindi kailanman napabilang sa gulo. Madalas din siyang sumali sa mga aktibidad ng kabataan sa kanilang barangay. At naging miyembro ng ilang organisasyon na tumutulong sa komunidad, lalo na sa mga indigent at sa mga kabataang hindi makakapag-aral. Para sa kanyang mga magulang, si Daniel ay hindi lamang anak. Siya ang bunga ng kanilang pagsasakripisyo. Sa araw bago mangyari ang insidente, normal lamang ang naging takbo ng kanilang buhay. Maaga silang natulog matapos ang isang mahabang araw. Walang senyales na may masamang mangyayari. Tahimik ang buong bahay. At ang subdivision ay ligtas sa paningin ng mga residente. Ngunit habang hating gabi, nagising si Daniel dahil sa mahinang kaluskos mula sa ibaba ng kanilang bahay. Sa una, inakala niyang baka hangin lamang o may nakapasok na hayop.
Ngunit nang marinig niya muli ang kakaibang ingay, napilitan siyang bumangon upang tingnan kung ano ang nangyayari. Maingat siyang bumaba ng hagdan, sinubukang alamin ang pinagmumulan ng tunog. Pagdating niya sa sala, doon niya nakita ang isang lalaking naghahalungkat ng kanilang mga gamit. Sa sandaling yon, agad niyang nakilala ang lalaki. Hindi ito isang estranghero kundi isang taong kilala nila sa barangay. Isang mukha na madalas makita sa kanilang lugar. Ang pagkakakilanlan na yon ang naging dahilan kung bakit nagbago ang sitwasyon. Napansin ng lalaki na siya ay nakita at nakilala ni Daniel. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila. Ayon sa sumunod na investigasyon, ang simpleng panloloob ay nauwi sa marahas na pangyayari nang matuklasan ng magnanakaw na hindi na niya maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Sa gitna ng takot at pagmamadali, nagkaroon ng komprontasyon na nauwi sa trahedya. Ilang sandali lamang ang lumipas bago tuluyang tumakas ang lalaki palabas ng bahay. Ang pangyayaring yon ay nagwakas sa buhay ng isang binatang may matayog na pangarap sa buhay. Sa mga sumunod na araw, matapos mawala si Daniel, agad na nagsagawa ng investigasyon ang pulisya upang matukoy ang taong responsable sa krimen. Dahil nabanggit ni Daniel ang pangalan ng suspect bago siya mawalan ng buhay, hindi naging mahirap para sa mga otoridad na tukuyin kung sino ang pangunahing pinaghihinalaan. Natukoy ng pulisya ang suspect bilang si Randy Torrio, 28 anyos, isang residente rin sa parehong barangay. Kilala siya sa lugar bilang isang lalaking walang permanenteng trabaho at may ilang naunang kaso ng petty crimes tulad ng pagnanakaw sa mga tindahan at pakikipagrambulan. Bagamat hindi pa siya nahahatulan noon, madalas na siyang napapansin ng mga otoridad dahil sa kanyang mga pagkakasangkot sa maliliit na krimen. Ayon sa resulta ng investigasyon, pinasok ni Randy ang bahay ng pamilya Lucero matapos niyang mapansin ang kanilang routine. Alam niyang madalas na sa ikalawang palapag ang pamilya tuwing gabi at bihirang may tao sa ibaba sa ganitong oras. Dahil dito nagkaroon siya ng pagkakataong makapasok sa loob ng bahay nang hindi agad napapansin. Ngunit hindi niya inasahan na magigising si Daniel. Nang makita niya ang binata na bumaba ng hagdan at makilala siya, nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila. Sa halip na tumakas agad, siniguro niyang hindi makakapagsumbong si Daniel upang matakasan ang kanyang nagawa. Sa pag-usad ng investigasyon, napagalamang nawawala ang ilang cash, gadget at alahas na karaniwang nasa ibabang bahagi ng bahay ng pamilya. Ngunit hindi yon ang mahalaga dahil hindi nito matutumpasan ang buhay na nawala. Sa kabila ng malinaw na pagkakakilanlan sa kanila bilang suspect, hindi siya agad nahuli. Lumipas ang mga araw at linggo ngunit nananatiling walang konkretong balita tungkol sa kanyang kinaroroonan. Ayon sa pulisya, patuloy ang kanilang operasyon upang mahanap ang suspect. Madalas nilang sabihin sa pamilya na nakalinya na ang kaso at isusunod sa kanilang mga priority cases. Ngunit sa paningin ni Antonio at Marta, tila mabagal ang galaw ng hustisya. Sa bawat pagdaan ng panahon, lalong nadadagdagan ang kanilang pagkadismaya. Araw-araw nilang inaalala ang nangyari sa kanilang anak. Ang bahay na dati ay puno ng ingay at pag-asa ay naging tahimik. Ang silid ni Daniel ay nananatiling hindi ginagalaw. Parang naghihintay pa rin ang kanyang ina sa pagbabalik. Ngunit sa kabila ng kanilang pagdadalamhati, patuloy nilang hinahanap ang sagot sa isang tanong: kailan makakamit ng anak ang hustisya? Para kay Antonio, ang katahimikan ng sistema ay unti-unting nagiging mabigat na pasanin. Habang patuloy na sinasabi ng mga otoridad na ginagawa nila ang kanilang trabaho, nararamdaman niyang tila nawawala ang urgency sa paghahanap ng suspect. Mas nakikita pa ang kumpulan ng mga pulis sa mga checkpoint na minsan ay wala namang kabuluhan. Sa opisina ay nagtatawagan habang ang iba ay walang ginagawa. Unti-unti ang lungkot ay napapalitan ng galit. Ang galit na yon ay hindi lamang laban sa suspect, kundi pati na rin sa mabagal na pag-uusad ng hustisya. Sa puntong yon, nagsimulang mabuo sa kanyang isip ang isang desisyon.
Isang desisyon na magdadala sa kanya sa isang landas na hindi niya kailanman inakala. Ang landas ng isang ama na handang gawin ang lahat para sa anak. Sa loob ng mga sumunod na buwan, paulit-ulit na nagtungo si Antonio sa istasyon ng pulisya upang alamin ang progreso ng kaso. Halos lingguhan siyang bumibisita, dala ang pag-asang may bagong balita tungkol sa paghahanap sa suspect na si Randy Torrio. Ngunit sa bawat pagpunta niya ay isa lamang ang madalas na sagot ng mga otoridad. Patuloy pa rin umano ang kanilang operasyon. Ayon sa pulisya, nahihirapan silang matunto ng kinaroroonan ng suspect dahil palipat-lipat umano ito ng lugar. Dahil dito naging mabagal ang pag-usad ng kaso at walang malinaw na petsa kung kailan ito mahuhuli. May natanggap na tip si Antonio ukol sa kinaroroonan ng suspect, ngunit nang i-report niya ito sa mga pulis ay isinantabi lamang at sinabing pupuntahan nila ito pagkatapos ng kanilang aktibidad sa himpilan. Ngunit hindi yun natupad. Habang lumilipas ang mga buwan, lalong nararamdaman ng mag-asawang Lucero ang kawalan ng hustisya para sa kanilang anak. Ang bawat araw na walang aksyon ay tila dagdag na sakit sa kanilang damdamin. Sa tuwing makikita ni Antonio ang larawan ni Daniel sa loob ng kanilang bahay, naaalala niya ang mga pangarap ng kanyang anak. Ang pagtatapos nito ng kolehiyo, ang pagbuo ng sariling pamilya at ang pagtulong sa kanila sa inaharap. Ngunit ang lahat ng iyon ay bigla na lamang nawala sa isang iglap. Sa puntong iyon nagsimulang kumilos si Antonio sa sarili niyang paraan. Nakipag-usap siya sa mga kakilala sa barangay at maging sa mga taong may impormasyon tungkol sa galaw ni Randy. Tahimik siyang nagtanong at nag-ipon ng detalye kung saan ito huling nakita, kung sino ang madalas niyang kasama at kung saang lugar ito posibleng nagtatago. Hindi niya ito ginawa ng padalos-dalos, kundi dahan-dahan at maingat. Unti-unti nagsimulang mabuo ang larawan ng galaw ng suspect. May isang taong nagbigay ng mahalagang impormasyon na si Randy ay pansamantalang naninirahan sa isang maliit at inuupahang silid sa isang kalapit na bayan. Ang detalyeng yon ang naging susi upang mas lalo pang tumibay ang hinala ni Antonio tungkol sa eksaktong kinaroroonan ng suspect. Sa sandaling yon, nagsimulang mabuo ang isang plano. Isang planong hindi na nakatuon sa paghihintay ng hustisya, kundi sa personal na paghaharap sa taong responsable sa pagkamatay ng kanyang anak. Isang gabi matapos ang ilang linggo ng tahimik na pagmamanman, nagpasya si Antonio na puntahan ang lugar kung saan pinaniniwala ang nagtatago si Randy. Dala niya ang matinding galit at lungkot na matagal niyang kinikimkim mula nang mawala ang kanyang anak. Bandang gabi, tahimik siyang nagtago sa isang maliit na eskinita sa kalapit na bayan. Doon matatagpuan ang inuupahang silid na madalas umanong tinitirhan ni Randy. Madilim ang lugar at kakaunti ang tao sa paligid. Ilang sandali siyang naghintay sa labas ng gusali. Pinipilit pakalmahin ang sarili habang iniisip ang susunod na mangyayari. Makalipas ang ilang minuto, nakita niya ang isang lalaking papasok na sa nasabing silid. Agad niyang nakilala ang mukha nito. Ito ang lalaking matagal niyang hinahanap. Ang taong pinaniniwalaan niyang responsable sa pagkawala ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, nagpasya siyang lumapit upang harapin ito ng personal. Ayon sa sumunod na salaysay ni Antonio sa pulisya, nagsimula ang kanilang pag-uusap sa tensyon. Tinanong niya ang lalaki tungkol sa nangyari kay Daniel. Sa halip na magbigay ng malinaw na sagot, naging mainit ang reaksyon ng suspect. Lumala ang sitwasyon nang magsimulang maging agresibo ang lalaki at tangkaing umanong saktan si Antonio. Sa gitna ng tensyon, nagkaroon ng pisikal na sagupaan. Nagkaroon ng tulakan at palitan ng lakas sa pagitan ng dalawa. Sa kaguluhan, nagkaroon ng insidente na nagresulta sa pagkamatay ni Randy. Matapos ang insidente, tumakas si Antonio. Sa halip, agad siyang nagtungo sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya upang isumite ang sarili sa otoridad. Inilahad niya ang buong pangyayari at ipinakita ang mga sugat sa kanyang katawan. May mga gasgas at pasasya sa braso at dibdib. May sugat na ayon sa kanya ay natamo niya sa gitna ng pagtatanggol sa sarili. Hindi nagtagal, umabot sa korte ang kaso.
Sa pagdinig, isa-isang iniharap ang mga ebidensya at testimonya. Ikinuwento ni Antonio ang buong pangyayari, kung paano niya natunto ng suspect, kung bakit niya ito pinuntahan at kung paano nauwi sa pisikal na sagupaan ng kanilang paghaharap. Inilahad din niya ang matagal na paghihintay ng kanilang pamilya para sa ustisya, ngunit hindi niya umano intensyon na saktan ng suspect at tanging kasagutan lamang ang gusto niyang malaman ng gabing yun. Mahalagang bahagi ng pagdinig ang resulta ng medical legal report. Lumalabas sa pagsusuri na ang mga sugat ni Antonio ay tugma sa tinatawag na defensive injuries, mga pinsalang maaaring makuha kapag ang isang tao ay nakapagtanggol sa sarili sa gitna ng pisikal na laban. Bukod dito, napagalaman din na ang patalim na nakadali kay Randy ay sarili nitong pag-aari na naging mahalagang elemento upang patunayang hindi plinano ni Antonio ang pagkitil sa lalaki. Isinaalang-alang din ng hukuman ng ebidensya na nagpapakita na si Randy ay matagal nang pinaghahanap ng pulis, kaugnay sa pagkawala ni Daniel. Ang kanyang pagtakas at pagtatago sa loob ng maraming buwan ay naging bahagi ng konteksto ng kaso. Matapos ang ilang pagdinig, dumating ang araw ng desisyon. Sa harap ng korte, binasa ng hukumang hatol na pinakahihintay ng pamilya Lucero. Ayon sa desisyon, pinaniniwalaan ang konteksto ng self-defense. Ibig sabihin ng nangyari ay bunga ng pagtatanggol sa sarili sa harap ng banta at hindi sinasadya. Dahil dito, napawalang sala si Antonio. Sa sandaling yon, tila nabawasan ang bigat na matagal nilang dinadala. Para kina Antonio at Marta, ang desisyon ng korte ay hindi makakapagpabalik sa buhay ng kanilang anak, ngunit nagbigay ito ng pakiramdam na may katarungan pa ring umiiral sa sistema. Pagbalik niya sa kanilang bahay, nananatiling tahimik ang paligid, katulad ng mga nakaraang buwan, ngunit sa pagkakataong yon, may kakaibang ginhawa sa kanilang pakiramdam. Ang laban na sinimulan nila mula sa gabing nawalan sila ng anak ay sa wakas ay nagkaroon ng resulta. Ang kwento ni Antonio ay naging usap-usapan sa kanilang lugar. Sa huli, ang kanilang karanasan ay nagiwan ng isang malinaw na aral tungkol sa pagmamahal ng mga magulang sa anak at sa kasukdulan ng kaya nilang gawin sa ngalan ng pag-ibig na ito. Kahit pa sa gitna ng panganib ay kaya nilang itaya ang kanilang sariling buhay.